Itago niyo po ako, Sir Jess, sa pangalang si Cesar, Tubong Samar. At ang kwento ko pong ito, na gusto ko pong ibahagi sa inyo at sa mga nakikinig po sa inyong channel, ay kwento po ng aking tiyuhing kapatid ni Itay Buknoy. At siya ay kilala sa tawag ni Berting. Ito po'y matagal ng panahong nangyari, ngunit ganoon pa may, naging maingay ang kanyang pangalan at bukang bibig ng mga taong sabongero sa aming bayan at maging sa mga kadikit baryo namin noon at probensya. Si Uncle Berting, Sir Jess, ang kabunsuan sa kanilang 5 magkakapatid at sumunod siya kay Itay. Ngunit itong si Uncle Berting ay kapatid lamang nila Itay Buknoy sa ina dahil magkaiba ang kanilang ama. Bagamat hindi purong kapatid nila Itay, si Uncle Berting, ngunit itinuring nila itong parang tunay na kapatid. Ipinaramdam nila Itay sa kanya ang pagmamahal bilang nakatatandang mga kapatid. Ngunit ayon kay Itay noong bata pa itong si Uncle Berting, ay wala naman silang naging problema rito. Naging isa itong mabait, masunurin at magalang na bata. Masipag, pero sa paglipas ng mga taon habang ito'y nagbibinata, ay meron na silang kakaibang napapansin sa kanya sa mga pagbabago ng kanyang pag-uugali at mga ikinikilos. Naging matigas na ang kanyang ulo at palasagot sa kanilang ina at maging sa kanilang 4 na mga nakakatandang kapatid niya. At doon natuklasan nila ang dahilan ng kanyang biglaang pagbabago. Dahil ito palang si Uncle Berting ay natuto ng magbisyo, uminom ng nakalalasing na inumin, manigarilyo at ang magsugal dahil sa impluwensya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ganoon pa may, sa kabila ng kanyang mga pagbabagong yun na kanyang ipinapakita sa kanyang mga nakakatandang mga kapatid, ay hindi pa rin nagsasawa sila Itay Buknoy na siya'y pagsabihan o pangaralan. Bunsong kapatid ka namin, Berting. Mahal ka namin na kahit pa iba ang iyong ama. Itinuring ka naming purong kapatid sa ina't ama. At dahil sa ikaw ay mahalaga sa amin kung kaya't anuman ang aming makita sa iyong mga maling ginagawa, ay hindi kami magsasawang pangaralan ka dahil kami ay natatakot na ikaw ay mapasama. Ang nooy payo ni Itay Buknoy sa kanya. Ngunit para bang nagbingi-bingihan lamang ito o yung tipong parang wala bang naririnig. Ganoon pa may. Sa kabila ng lahat ng iyon, ay hindi pa rin huminto sila Itay. Sa halip na sundin ni Uncle Berting o pakinggan sila Itay, ay parang mas lalo pa nga itong lumala. At yun ang rason kung bakit inatake sa puso ang kanilang ina. Nawala man ang kanilang ina, ngunit hindi man lang nagbago si Uncle Berting. Sa halip ay mas lalo pa nga itong lumala. Kung nooy uminom at manigarilyo lamang ang kanyang nalalaman, kasama ng kanyang mga kaibigan, ay natuto na rin siyang magnakaw o manulis sa mga may kayang pamilya sa aming bayan, maging ang magnakaw ng mga kalabaw, kambing at kung ano-ano pang mga uri ng mga hayop na pwedeng nakawin at ibenta. Naalarma na noon sila Itay Buknoy sa posibleng masamang kahahantungan ng buhay ni Uncle Berting. Hanggang sa dumating ang isang umaga noong merong nakarating na masamang balita kina Itay dahil, Kap, ano pong sadya niyo't ba't kayo naririto kasama ang mga tanod? Buknoy, narito kami upang magbakasakaling baka naririto ngayon sa inyo si Berting, ang inyong bunsong kapatid. Wala siya rito, Kap. Mag-iisang linggo na siyang hindi umuwi rito. Kami nga'y masyado nang nag-aalala na baka kung anong nangyari sa aming bunsong kapatid. Kung ganoon, Buknoy, hindi pala nakarating sa inyong balitang kasama si Berting ng kanyang mga kaibigan nang patayin si Ginoong Ambrosio sa kabilang barangay. Ano? Oo, Buknoy. Kasama si Berting ng mga kaibigan niyang pumatay sa mayamang negosyanteng si Ginoong Ambrosio. At kung wala siya rito sa inyo, ay posibleng nagtatago na sila ngayon. Hindi lamang sa amin kundi lalo na sa mga kapulisang na humahanting sa kanila. Grabing alalahanin at takot ang nararamdaman noon nila Itay sa problemang kinasasangkutan ng kanilang bunsong kapatid na si Uncle Berting. Kung saang mga kakilala kamag-anakan namin noon, hinanap nila Itay si Uncle Berting. Ngunit walang makapagsabi o makapagturo kung nasaan na si Uncle at ang kanyang mga kaibigan. Anong gulo ito at problema itong pinasok mo, kapatid ko Berting? Maluhaluhang sabi ni Itay sa kanyang sarili. May ilang buwan at mga taong hindi na talaga nagpakita pa kina Itay si Uncle.
Ngunit sa kabila ng lahat ng mga yon, ng mga pangyayaring yon, ay ni minsan hindi nawalan ng pag-asa si Taytay. Umaasa silang buhay pa ang kanilang pinakamamahal na kapatid. At ito'y walang sawa nilang ipinapanalangin sa itaas. Lalo't ang higit nilang ipinagdarasal na sana'y magbago na ito ng kanyang maling mga ginagawa. Samantalang si Uncle Berting ayon sa kanya, sa kanyang ikinwento kay Taytay, nang mawala siya sa aming bayan, kasama ng kanyang mga kaibigan, ay doon pala sila nagtungo ng kanyang mga kaibigan sa isang liblib na baryo. Ngunit sakop pa rin ng Samar. Sa baryo kung saan ay hindi ito nararating ng mga kapulisan dahil sa ito'y napakalayo sa sentro, lubak-lubak at maputik ang daan patungo sa nasabing baryong yon. Sa baryo ng mga taong kung ihahalin tulad ay baryo ng mga katutubo. Doon silang apat na kanyang mga kaibigan nagtago upang iwasan at takasan ang kanilang krimeng nagawa. At ayon pa kay Uncle Berting, nang sila ay naroon na sa lugar na yon, ay doon hindi niya inaasahang doon niya mararanasan ang mga kababalaghan ng mundo, kung saan ay hindi niya sukat akalaing yun pala ay totoo. At ang mga mismong kababalaghang nangyari sa kanila doon, ay yun ang magiging daan upang siya'y matauhan sa mga maling kanyang ginagawa. Kakang Goryong, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at kami po ay inyong tinanggap dito po sa inyong komunidad. Kasama po ang inyong mga nasasakupang mga katutubo. Tinanggap ko kayo rito bilang mga bisita sa loob ng ilang mga taon. 3 taon, di ba iyo? Berting, 3 taon kayo rito halos tumagal. Opo, Kakang Goryong. 3 taon na po. Kayo'y tinanggap ko't pinatira rito, hindi upang tulungan kayong takasan ng inyong mga krimeng ginawa. Tinanggap ko kayo rito dahil maayos naman kayong nakiusap. Pero mga iho, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ano po yun, Kakang Goryong? Iho, hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Mga bata pa kayo. May panahon pa para kayo'y magbago, mga iho. Sumuko kayo sa mga pulis na naghahanap sa inyo. Bayaran nyo sa kulungan ang kasalanang nagawa nyo. At kung sakaling pala rin kayong makalabas ng kulungan, ay baguhin nyo na ang takbo ng inyong mga buhay. Itama nyo ang lahat ng mga maling ginawa nyo noon. Pahalagahan nyo ang mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa inyo. Kakang Goryo, aminado si Uncle Berting na siya'y tinamaan sa mga katotohanang mga sinabi yun sa kanya ng matandang leader ng mga katutubo. Do'y biglang pumasok sa isip niya si Taytay Buknoy. Ang mga nakakatandang mga kapatid ko, kumusta na kaya sila? Nasasabik na akong makita sila. Patawarin niyo ako. Hindi ko pinakinggan ang inyong mga payo't paalala sa akin. Kaya hito ako ngayon, nagtatago, walang kalayaan. Ang sampit ni Uncle Berting sa kanyang sarili. Ngunit yun ay alam ng matandang katutubo dahil hindi pa huli ang lahat, Iho Berting. Kung susundin mo ako sa mga sinabi ko sa iyo kanina na kayo'y sumuko sa mga alagad ng batas, ay malaki pa ang tsansang kayo ay magbago, Kakang Goryo. Ang kanilang mga pag-uusap ay binasag ng isang kaibigan ni Uncle Berting at nagngangalang si Maximo. Makakuman po, Kakang Goryo. May tanong lamang po ako sa inyo. Maano yun, Iyo? Kuwan po matagal na po kaming naninirahan dito po sa inyong lugar. Magta3 taon na. Hindi po ba? Pero ang aming ipinagtataka o ang ipinagtataka ko lamang po, yun bang nag-iisang kubo doon sa tuktok ng borol na yon o sa mataas na parte ng lupang ito? Dito po sa lugar nyo. Kanino po bang kubo yon? Sino po ba ang nagmamayari noon? Ang tanong na yun ni Maximo kay Kakang Goryo ay siya namang naging tanong ng 2 pa nilang kaibigan na sina Peter at Rogelio. Kuwan mga iyo. Ang kubong yun ay walang nagmamay-ari. Matagal ng panahong nakatirik yan. Ano po, Kakang Goryong? Matagal ng panahong nakatirik dyan. Yang kubong yan pero hindi nagigiba. Papaano kung may dumating na malakas na unos o bagyo? Tiyak kong ililipad ng malakas na hangin yan. Sa maniwala kayo't sa hindi mga iho, totoong hindi yan nabuwal. O naging inilipad man lang ng malakas na hangin. Nakarating na po ba kayo sa kubong yon?
Ano po kayang laman ng kubong yan? Wala yang laman sa loob. Nakatulad ng ating makikita sa isang ordinaryong kubo. Papag lang ang meron dyan. Oo, marami nang nakarating diyan. Ako at ang iba pang mga katutubong naririto. Ganoon ho ba, Kakanggoryo? Ibig po palang sabihin ito ay pwede kaming pumarian kahit sino man sa aming apat na mga magkakaibigan. Pwede naman, iho. Iyang kaso hindi kayo pwedeng abutin ng dilim sa kubong yan. Ha? Bakit po, Kakanggoryo? Dahil delinkwente ang lugar na yan. Ang kubong yan ay may mga nakatirang ibang mga nilalang. Nagsisilabas-pasok sa kubong yan. Ang mga maligno, sa oras na kakagat na ang dilim, sa araw ay isa lamang yang ordinaryong kubo. Pero sa tuwing sasapit na ang gabi, ay peligro ang mangyayari sa mga taong abutan ng dilim sa loob ng kubong yan. Hindi naman po sa Kakanggoryo. Parang hindi po kasi kapanipaniwala yung sinasabi niyong yan. Peter, alam kong yan ang iniisip mo. Huwag iisipin mo. Pero hindi ako nagbibiro. Matanda na ako para magbiro. Dahil meron ng mga nabaliw sa kubong yan. Ano po? Ang ibig niyo po bang sabihin ay may mga katutubong inabot na ng gabi dyan sa kubong yan? At pinakitaan ng mga maligno? Kaya nabaliw? Hindi katutubo, iho. Kundi mga kriminal. Mga pugante. Ha? Ang ibig pong sabihin ay, oo. Hindi lang kayo ang nakarating dito sa aming tribo o lugar, kundi ay meron pang mas nauna sa inyo. At katulad ng ibinabala ko sa inyo kanina, naging peligro ang kanilang buhay. Namatay sila ng mismong oras na yon. Pinagsabihan ko sila pero hindi sila nakinig sa akin. Kaya kayo, kung ayaw niyong mangyari rin sa inyo ang sinapit nila, ay manatili na lang kayong apat rito sa ibaba. Huwag nyo nang subukin pa na umakyat sa itaas sa kubo at magpaabot ng dilim. Alam nyo mga pre, may punto si Kakanggoryo. Wala namang mawawala kung siya'y ating susundin, hindi ba? Huwag na lang tayong umusisa pa tungkol sa kubong yan. Ang gawin na lang natin ay sumuko sa mga pulis at pagdusahan ng ating nagawang kasalanan. Tama si Berting. Dahil sa pagsuko nyo'y may pag-asa pa kayong mapatawad at makalabas ng kulungan. Pero kung ipagpipilitan nyo ang inyong mga sarili na katulad ng mga nauna pang mga kriminal at mga puganting naparito at pinilit na lang umakyat sa bundok na yan at nagpaabot pa ng gabi sa loob ng kubo, ay mababaliw kayo bago mamatay. Sa halip na yun ay paniwalaan ng tatlong mga kaibigan niyang Kulberting, ay kanila pang pinagtawanan o binaliwala ang ibinabalang yun sa kanila ng matandang katutubo. Kalokohan yung mga pinagsasasabi ni Kakanggoryong mga pare. Kalokohan yun. Isa lang ang laman ng utak ko ngayon, mga pare. Ang dahilan kung bakit mahigpit niyang ipinagbabawal sa atin ang pumunta doon at magtagal tayo sa kubong yon. Dahil posibleng doon nila itinatago ang kanilang mga kayamanan. Ang may diing pagkakasabi ni Maximo sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nagsalita si Uncle Berting na wag na nga nilang kukontrahin ang mga ibinabala ng matanda dahil bilang pagrespeto nila sa matandang katutubo at sa mga taong naroon sila sa lugar na yon. Peter, Maximo at Rogelio, mga kaibigan ko kayo. Pero sa mga pagkakataong kayo'y lalabag sa mga ibinabala sa atin ni Kakanggoryong, magpasensya na lang tayo. Dahil pag nangyari yun, kakalas na ako sa ating grupo. Anong ibig mong sabihin, Berting? Kalilimutan ko na ang ating pagkakaibigan. Gagawin mo yon, Berting, dahil lamang sa mga walang katuturan na mga pinagsasabi ni Kakangoryo. May katotohanan man o wala, ang kanyang mga sinasabi ay hindi na mahalaga pa yun para sa akin. Dahil para sa akin, ang pagrespeto natin sa kanilang patakaran dito sa kanilang tribo ay ang aking pinahahalagahan. At kailan ka pa natutong magpahalaga sa mga tao, Berting? Baka nakakalimutan mo, Berting, kung sino ka, kung sino tayo. Mga magnanakaw tayo, mga kriminal. Wala tayong pinipiling taong pinagnanakawan.
Kaya nga tayo nasa buweset na lugar na ito. Dahil nagtatago tayo sa mga humahanting sa atin, Berting. Nakalimutan mo na ba na ikaw ang pumatay sa mayamang negosyanteng si Ginoong Ambrosio? Sinaksak mo siya, Berting. At kami, bilang mga tapat at tunay mo mga kaibigan. Kaya heto, kasama mo kami sa pagtatago. Hindi ko nakakalimutan yun, Maximo. Aksidenteng nasaksak ko noon si Ginoong Ambrosio dahil gusto niya akong barilin. Aksidente man o self-defense ang idadahilan mo, Berting. Nakapatay ka pa rin, Berting, tandaan mo yan. Tama na ang ating pag-uusap, Maximo. Kayong tatlo, buo na ang pasya ko. Nasa oras na sinuway niyo si Kakang Goryo, magpasensyahan na lang tayo. Diyan na kayo. Buwang-buwang ka, Berting. Malas mo lang. Dahil sa oras na totoong may mga kayamanan sa loob ng kubong yon at makuha namin, isasama ka naming ililibing sa lupa kasama ng mga katutubong ipinagtatanggol mo at ng matandang si Kakang Goryo. Ano? Talaga bang seryoso ka sa mga sinasabi mo, Maximo? Papatayin ba natin si Berting? Hindi ba't kaibigan natin siya, pre? Noon yon, paring Rogelio. Pero sa oras na siya'y magmatigas, magkatabi kong ililibing sa lupa ang bangkay nilang dalawa ni Kakang Goryo. Kaya naman ay kayong dalawa, Peter Rogelio. Maghanda kayo ng inyong sarili. Mamayang gabi, aakyat tayo sa bundok. Sa bundok na yon, tutuklasin natin ang lihim ng kubong yon. Pag may makuha tayong mga kayamanan, itutumba natin si Berting kasama si Kakang Goryo at ang mga taong nakatira sa impyernong lugar na ito. Wala silang kaalam-alam na magmula pa kanina'y lihim silang pinagmamasdan at pinakikinggan ng matandang si Kakang Goryo. Narinig nitong lahat ang kanilang mga pag-uusap. At ang pag-uusap nila ni Uncle Berting at lalo higit sa lahat ay narinig ng matanda ang kanilang masamang plano. Samantalang hindi na namalayan pa ni Uncle Berting na nasa kanyang likuran pala si Kakang Goryo. Hindi niya ito naramdaman dahil sa malalim ang kanyang iniisip. Kakang Goryo, kayo po pala? Oo, iho. Kanina pa ako rito at alam ko ang mga kaibigan mo ang iniisip mo. Opo, Kakang Goryo. Ramdam ko kasing magpipilit sila sa kanilang gusto. Bagay na ayoko sanang gawin nila. Matagal kaming naging magkakaibigan, kaya't kabisado ko na ang ugali nilang tatlo. Pabayaan mo sila, iho. Total hindi lang naman ako ang hindi nagkulang sa pagpapaalala sa kanila, kundi ay maging ikaw. Ang ibig niyo po bang sabihin ay, oo, iho. Berting, rinig na rinig ko ang inyong mga palitan ng mga pag-uusap ng iyong kaibigang si Maximo kanina. At rinig na rinig ko rin kung ano ang sinasabi ng iyong puso, Kakang Goryo. Hindi ka likas na masamang tao, Berting. Sa inyong apat, ikaw ang nakikita kong may pusong kakaiba. Hindi ka pagganap na pag-aari ng kasamaan. May panahon pa, iho, para itama mo ang lahat ng mga maling nagawa mo noon. Mahalin mo at pahalagahan mo ang mga taong totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Hindi yung mga taong kahaman, kriminal, na katulad ng tatlong sina Maximo. Pero papaano po, nakapatay po ako? May pag-asa pa kayang maging malaya ang tulad kong kriminal? Huwag mong pangunahan, iho, ang takbo ng panahon. Magtiwala ka sa itaas. Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, ay malaki ang posibilidad na tayo'y magkakaroon pa ng pag-asang maging malaya. Maraming salamat po, Kakang Goryo. Walang anuman yun, iho. Sige na. Maiiwan muna kita at ako'y magsasagawa pa ng ritual para sa ikapananatili ng kapayapaan sa aming tribo. Walang kamalay-malay ng mga pagkakataong yun si Uncle Berting na ang tatlong mga kaibigan niya ay nasa may parting bukana na ng pintuan ng kubong nakatayo sa itaas ng bundok at nagkataong gabi ng mga sandaling yon. Ngayon malalaman natin kung ano nga bang meron sa loob ng kubong ito. Sige na, buksan nyo ng dalawa, Peter at Rogelio, ang pintuan ng kubo. Sinunod naman kagad ng dalawang ipinag-uutos na yun sa kanila ni Maximo. Pwersahan nilang binuksan ang nakasaradong pintuan at do'y halos mabulag sila
sa napakatinding liwanag na nagmumula sa loob ng kubo. At nang tuluyang nawala ang liwanag sa loob ng kubo, ay doon nag-umpisa na nga silang mangilabot sa mga iba't ibang mga malignong nakikita nilang lumalabas-pasok sa loob ng kubo. Mga kapre, mga diablo, mga tikbalang mga duwende, at iba't ibang klase ng mga uri ng mga aswang. Hindi, walang kayamanan sa loob ng kubo. Ang meron ay mga maligno, tikbalang. Tinangkasan nilang makalayo sa kubong yon, ngunit pare-pareho silang tatlong hindi makagalaw na parabang naparalisa ang kanilang mga katawan sa tindi ng hilakbot. Saan ka pupunta, Iho Berting? Sa tuktok ng bundok, Kakang Goryo. Kinakailangan kong mailigtas ang aking mga kaibigan. Pinigilan ni Kakang Goryo si Uncle Berting, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Inabutan ni Uncle Berting ang kanyang tatlong mga kaibigan. Dilat na ang mga mata ng mga ito. Nakita pa niya ang mga iba't ibang mga uri ng mga malignong pumapaikot-ikot at lumalabas-pasok sa kubo. Hindi. Totoo sila. Totoo ang mga ibinabala ni Kakang Goryo. Bertang, tulungan mo kami, kaibigan. Huli na ang lahat nang dumating si Uncle Berting upang sana'y isalba ang kanyang mga kaibigan dahil sa patay na ang mga ito sa tindi ng hilakbot. Wala na ang mga kanina'y mga nakikita kong mga maligno lang sa pintuan ng kubong ito na nakabukas. Ngunit, ano itong nakikita ko sa papag sa loob ng kubo? Tika lang, papaanong nagkaroon ng isang gasirang may sinding ilaw sa papag na nasa loob ng kubo? Sino ang naglagay niyan riyan? Pumasok si Uncle Berting sa loob ng kubo at doon isang bagay ang kanyang nakitang nakapatong sa papag. Katabi ng mismong gasirang nagliliwanag. Ano ito? Tika lang, pamilyar sa akin ang bagay na ito. Isa itong kasangkapang ginagamit ng mga magtatari. Isang tari at nakapasak sa kanyang kaluban. Kunin mo na, Iho, ang bagay na yan. Magpadali ka na at lumabas ka na ng kubo. Kakang Goryo, kayo po. Oo, Iho, dalian mo na, Iho. Sige po. Isinilid ni Uncle Bugoy sa kanyang kaliwang malalim na bulsang suot na pantalon ang taring nakuha niya. Kasunod ay mabilis na siyang lumabas ng kubo. Tayo nang bumaba sa bundok na ito bago pa tayo abutan ng pagbilog ng buwan. Pero, Kakang Goryo, ang mga katawan po ng aking mga kaibigan, papaano na sila? Wala na tayong magagawa pang tulong sa kanila dahil matutulad na sila sa mga naunang naparitong mga kriminal o mga puganting mga sakim. Gahaman sa mga kayamanan. Pagpipistahan ng mga lamang lupa mamaya. Pagbilog ng buwan, ang kanilang mga bangkay. Hindi na nila tayo masisisi pa. Hindi tayo nagkulang sa kanila, hindi ba, Kakang Goryo? Pagkarating nilang dalawa sa ibaba ng bundok sa kapatagan, ay dooy ipinaliwanag ni Kakang Goryo kay Uncle Berting ang lahat ng lihim ng kubong yon at ang patungkol sa mahiwagang taring nakuha niya sa papag sa loob ng kubo katabi ng kasirang may liwanag. Kakang Goryo, para sa manok panabong po ba ninyo itong nakuha kong taring ito? Hindi, Iho. Dahil ang taring yan ay napakahiwaga. Yan ang iniingatang mutya o bertud ng aming manggagamot noong nabubuhay pa ito. Ano po? Ang ibig niyo po bang sabihin ay magtatari o isang sabungero ang inyo pong manggagamot dito noon sa inyong tribo? Hindi, Iho. Hindi siya isang sabungero o magtatari na kagaya ng sinasabi mo. Siya'y si Apo Tikoy, kung tawagin ng aming tribo noon. Para sa amin, siya ang kinasangkapan ng aming kinikilalang Panginoon upang maging manggagamot namin. At siya ang nagmamay-ari ng mahiwagang taring yan. Isang taong walang ibang inisip kundi ang kapayapaan ng aming tribo. Lahat ng sakit ay kaya nitong pagalingin dahil nasa kanya ang bertud na yan. Sino mang taong mapagkalooban ng bertud na yan ay matutulad sa kanya, magiging payapa, mahinahon ng isip, at swerte sa lahat ng mga bagay. Ganoon po ba, Kakang Goryo? Oo, Berting, Iho.
Pero bihira ang mga taong mabibiyayaan ng birtud ng tari o ng mahiwagang taring yan. At isa ka sa pinalad, Berting. Alam mo ba ang kwento ni Apo Tikoy, Iho? Bakit po, Kakang Goryo? Ang totoo'y hindi namin siya kalahi. Isa siyang taong naging biktima ng mapagsamantalang mga tao. Sa kanya, ibinunton ang kasalanang hindi niya kailanman ginawa o hindi niya kayang gawin. Wala siyang laban dahil mapera ang mga taong gusto siyang idiin. Dahilan upang siya'y magpakalayo-layo at nakarating dito sa aming tribo. At katulad mo, Berting, unang tingin ko pa lamang sa kanya, nakita ko na ang totoong nilalaman ng kanyang puso. Kung ano ang kanyang totoong pagkatao. Magkapareho kayo, Berting. Kaya hindi nakapagtatakang sa'yo. Nakatadhana ang mahiwagang taring yan na siyang bertud ni Apo Tikoy. Ang ibig po bang sabihin ay nakita rin noon ni Apo Tikoy ang mga iba't ibang klase ng mga maligno sa kubong yon bago niya mapasakamay itong sinasabi niyo pong mahiwagang taring ito? Hindi, Iho. Anong? Iyan ay kanyang nakuha at ipinagkaloob sa kanya. Hindi sa kubong yan, kundi sa kuweba. Sa likuran ng kubong yan. Papaanong napunta itong hindi pangkaraniwang tari sa kubo? Teka lang, ang ibig bang sabihin nito'y matalino ka, Berting. Oo, dahil ang kubong yan ay pagmamay-ari ni Apo Tikoy. Halos kaidaran mo lang siya nang siya'y mapadpad dito sa aming tribo. Ngunit nang mapasa kanya ang mahiwagang taring yan, ay mas pinili na lamang niya ang manirahan dito sa aming tribo. At dito na siya tumanda at namatay. At diyan sa kubong yan, diyan niya iniwan ang birtud na yan, kung saan ay inusalan niya ng mga proteksyon ang lugar na yan, upang hindi mapunta sa kamay ng masasamang mga tao ang birtud na yan. At bilang karagdagang proteksyon, binabantayan ito ng mga maligno na kagaya ng mga nakikita mo kanina. Kaya't walang ni isa man sa amin rito ang nagtatangkang pumasok sa kubong yan kapag ka magdidilim na. Pero teka lamang po, Kakang Goryo, kung dito po namatay si Apo Tikoy at tumanda, ang ibig pang sabihin nito'y, oo, Berting. Nang mapadpad rito si Rustico o si Tikoy, binatilyo pa lamang ako noon. At ang aking ama, ang siyang pinuno pa noon dito sa aming tribo. Ngunit sa murang edad ko noon, nakita ko at ako mismo saksi sa kanyang mabubuting ginawa dito sa aming tribo. At alam mo bang, ang birtud na yan, ang mahiwagang taring yan, ay mabisang-mabisa na pangontra at kinatatakutan ng mga aswang. Ganoon po ba? Oo, Berting. At ngayong nasa iyong pag-iingat na yan, hindi kita pipiliting maging katulad ni Apo Tikoy. Ano pong ibig niyong sabihin, Kakang Goryo? Katulad ni Apo Tikoy, siya ang pinagdesisyon ng aking ama. Kung siya pa ba'y mananatili sa amin o babalik na sa kanyang pinagmulan. Pero ang mas pinili niya ay manatili rito sa amin. Ikaw, Iho, Berting, binibigyan kita ng kalayaang magdesisyon. Gustuhin ko man pong manatili rito. Pero tama po kayo. Tama po ang sinabi niyo sa akin noon. Kinakailangan kong bayaran ang aking kasalanan at mahalin ang mga taong totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Babalik po muna ako sa aming baryo. Sa aking pamilya, Kakang Goryo, itutuwid ko ang lahat ng aking mga kasalanan. At pag naayos ko na ang aking sarili at ang aking mga mahal sa buhay, pangako, babalik po ako rito sa inyong tribo upang ipagpatuloy ang misyong iniwan ni Apo Tikoy na kahit pa'y dito na ako, tumanda at bawian ng buhay. Ganoon ba, Berting? Siya, sige. Gabayan ka sana ng nasa itaas. Ano man ang iyong maging pasya. Siya, sige na, Iyo. Magpahinga ka na muna. Ingatan mong mabuti ang birtud na yan ni Apo Tikoy. Uyang, mahiwagang taring yan. Opo, Kakang Goryo. Maraming salamat po sa inyo. At yung tungkol sa mga kaibigan mo,
Masakit man pero kinakailangan nating tanggapin ang katotohanang wala na sila. Pinili nila ang mamatay imbis na mabuhay. Nagpalipas na muna nang magdamag si Uncle Berting sa lugar na yon ng mga katutubo. Pinilit niyang kalimutan ang masaklap nilang kinahantungan at inisip na lang niyang masamang bangungot lamang ang lahat. Wala na siyang magagawa pa kundi ang tanggapin ang katotohanang patay na ang mga ito o ang kanyang tatlong mga kaibigan. Kinaumagahan, ang nakatakdang araw na si Uncle Berting ay pabalik na sa aming baryo upang itama ang lahat ng kanyang mga naging kasalanan at makipagkasundo na rin kina Itay Buknoy. Isang pangyayari o tagpo ang kanyang nakita at halos hindi niya ito mapaniwalaan dahil Nakapag-almusal ka na ba, iyo, Berting? At nakapaghanda ng iyong mga dadalhin at maging ng iyong sarili? Opo, Kakang Goryo. Nasa loob na po ng aking maliit na bagbag ang aking mga kasuotang bagong laba at ang birtud ni Apotikoy ay nasa aking malalim na bulsang pantalong suot na ito. Mabuti kung ganoon. Oh, iyo. Berting, bakit parang namumutla ka? May problema ka ba, iyo? Itinuro ni Uncle Berting ang mataas na lugar kung saan nakapwesto ang kubong pagmamay-ari ng namayapang si Apotikoy. At do'y nagtatakang sinabi niyang, Kakang Goryo, nakita niyo po, wala na sa lugar na yun ang kubo. Hindi ho ba't nakatayo pa yun doon kagabi? Dahil, iyo, katulad ng sinabi ko sa inyong apat noon, patungkol sa lugar na yan, delinkwente ay, o puno ng mga kababalaghan ang lugar na yan. Wala na riyan ang birtud ni Apotikoy. Nasa sayo na. Kaya't ano pa ang silbi ng kubo riyan ni Apotikoy, hindi ba? Ganoon ho ba, Kakang Goryo? Siya sige na, iho. Magpatuloy ka na sa paglalakbay. Pabalik sa inyo, iho. Ito ang palagi mong pagkakatandaan, iho. Bakit po, Kakang Goryo? Huwag na huwag mong ilalayo sa katawan mo ang mahiwagang taring yan. Huwag na huwag mo ring ikwe-kwento sa iba yan o ipagsabi kahit kanino man, kahit sa pamilya mo. Maliit lang yan. Hindi yan katulad ng isang ordinaryong tari na ginagamit ng mga sabungero o mga magtatari. Kaya't kayang-kaya mo yang itabi o idikit palagi saan mang parte ng katawan mo. At magmula ngayon, ay marami ka pang matutuplasang mga kakaiba o mga hiwaga sa kung ano ang magagawa sa buhay mo o kung ano ang magiging bahagi ng birtud na yan sa iyong buhay. Maraming salamat pong muli, Kakang Goryo, sa mga paalala at mga tulong na ginawa mo sa akin dito po sa inyong tribong ito. At pagkatapos na makapagpaalam ni Uncle Berting sa kanilang lahat, ay nagpatuloy na nga siyang naglakad o nagtakbay pabalik sa aming lugar. Walang kaalam-alam si Uncle Berting o silang apat na magkakaibigan patungkol sa buong katotohanang nakabalot sa kubong nakatayo sa itaas ng bundok dahil Mga Kakang Goryo, mawalang galang na po, Kakang Goryo. ang do'y tanong ng isang katutubong katiwala ni Kakang Goryo. Bakit gatol? Kakang Goryo, bakit hindi niyo po sinabi o ipinagtapat kay Berting ang katotohanan patungkol sa kubong kanilang nakita na ito isa lamang imahinasyon? Oo, Gatola. Isang imahinasyon lamang ng kanilang mga mata. At makikita ng kanilang mga mata ang kubo. Hindi yun totoo. Dahil matagal nang nawala ang kubo ni Apotikoy sa lugar na yan. Pero hindi imahinasyon ang mga lamang lupang naninirahan sa lugar na yan. At lalong higit sa lahat, totoo ang birtud ni Apotikoy na ngayon nasa kamay na at pag-iingat ni Berting. Hindi ko yun sinabi kay Berting upang mas pahalagahan pa niya at ingatan ang birtud ni Apotikoy. Hayaan na lang natin siyang paniwalaan. Paniwalaan ng totoong may kubo siyang nakita sa lugar na yan.
Kanaon ho ba, Kakanggoryo? Ano po ang ating gagawin ngayong wala na sa lugar na yan? Ang birtud ni Apo Tikoy. Mamumuhay tayo ng simple, nagkakaisa, at hintayin na lang natin ang pagbabalik rito ni Berting. Dahil sayo ng kanyang ipinangako sa atin. Walang kaalam-alam si Uncle Berting na ang aming lugar na kanyang iniwan noon ay ibang-iba na sa lugar na kanyang kinamulatan noon. Marami na itong pagbabago dahil sa meron ng mayamang taong naninirahan na sa aming lugar. At ito na ang naghahari-harian sa amin noon. Siya ay si Ginoong Alvaro, ang mayamang sabongero. Malaki at malawak ang lupaing kanyang nabili sa aming pareho. Marami itong mga tauhan at maimpluwensyang tao. Ngunit hindi ang kanyang pagiging mayaman o maimpluwensyang tao ang labis-labis na ikinababahala ng aming mga residente sa aming pareho, kundi ang kanilang ikinababahala noon kay Ginoong Alvaro ay ang kanyang masamang ugali. Malupit ito, matapang, mabagsik sa aming mga kabaryong ayaw sumunod sa kanyang ipinagagawa at kabilang na Sinitay Buknoy, ang nakasaksi sa kanyang pagiging salbahe. May ka pala si Buknoy. Bakit po, Ginoong Alvaro? Naparito ako sa inyong tahanan dahil sa napaka-importante kong sadya sa inyo. Diretsuhin niyo na po ako, Ginoong Alvaro, dahil sa marami pa po akong tatrabahuin sa bundok. Huwag kang magmadali, Buknoy. Ayoko sa taong kausap ang bastos. Ginoong Alvaro, hindi naman po sa ako'y bastos. Sinasabi ko lamang po ang totoo. Nakikita niyo naman sigurong nakabihis ako ng kasuotang pambundok at merong sukbit na itak, kaya po malinaw pong ako'y patungong bundok. Buknoy, huwag ka na munang umahon sa bundok. Mamaya ka na umahon sa bundok. Pagkatapos nating mag-usap, dahil sadyang napaka-importante ng ating pag-uusap na ito. Kung yan po ang gusto nyo, sige po. Pinapasok ni Itay Buknoy si Ginoong Alvaro sa loob ng aming bahay, kasama ang kanyang tatlong mga alalay. Ipagtitimpla pa sana sila ni Inay ng maiinom na kape. Ngunit tinanggihan yun ni Ginoong Alvaro. Ngunit nabanaag ko noon sa itsura ni Itay Buknoy ang mga katanungan at pagtataka kung ano ang importanteng sadya ni Ginoong Alvaro sa kanya. Ano po bang importanteng sasabihin niyo, Ginoong Alvaro? Wala, Buknoy, alam mo bang ang lupaing ipinagkakakitaan ninyo ng inyong mga kapatid sa bundok ay akin ang nabili? Ano po? Oo, Buknoy, binili ko na ang lupang pinagkakakitaan at pinakikinabangan nyo sa loob ng maraming taon. Huwag po kayong magpatawa, Ginoong Alvaro, dahil ngayon nyo lamang po ako nakausap. At kahit kailan po'y wala tayong pinagkasundo ang ibibinta naming magkakapatid. Sa inyo ang aming lupaing aming binana sa aming namayapang ama. Diretsuhin na kita, Buknoy. Anong ibig mong sabihin, Ginoong Alvaro? Hindi kayong magkakapatid at mas lalong hindi ang inyong ama ang legit o totoong may-ari ng lupaing inaangkin nyo. Dahil ang ama nyo'y isa lamang hamak. Hamak na katiwala ng tunay at totoong nagmamayari ng lupaing yon. Ano? Pero imposible yan, Ginoong Alvaro. Meron kaming titulo at nasa akin ang titulo ng aming lupain sa bundok. Oo, Buknoy. Alam ko yon. Alam kong yun ang sasabihin mo, Buknoy. Pero ang tanong, tunay ba yung hawak mong titulo? Oo, 100% totoong sa amin ang lupaing yon. Bueno, wag na tayong magtalo pa, Buknoy. Pero ito lamang ang masasabi ko sa iyo, Buknoy. At sabihin mo na rin sa iba mo pang mga kapatid na kumuha na kayo ng isang panggigitan o maayong laking abogado. Sa korte na lamang tayo mag-usap. Pero kung ako sa inyo, wag na lang kayong mag-aksaya pa ng panahon at pera. Dahil matatalo rin kayo, Buknoy. Grabing awa ko noon sa aking ama, maging sa aming mga tiyuhin, nang malaman ng mga ito ang sadya ni Ginoong Alvaro kay Tay. Lahat sila'y nagtaka kung papaanong nangyaring hindi kami ang tunay na may-ari ng lupaing matagal ng pinahahalagahan at inaalagaan nila Tay.
hindi nila maiwasang magduda na maaaring may ginawang magic o kababalaghan si Ginoong Alvaro, kung kaya't nasabi nito at natitiyak na hindi talaga kami ang totoong may-ari ng minanang lupain nila Itay. At nang silang apat na magkakapatid ay seryosong nag-uusap, sa aming bahay ay doon nagsalita si Uncle Fermin kina Itay Buknoy. Kuya Buknoy, mga utol, alam kong ginamit ni Ginoong Alvaro ang kanyang impluensya upang nakawin sa atin ang ating minanang lupain sa ating mga magulang. Walang hiya siya. Gusto pa niyang palitawing magnanakaw si Itay ng lupa, dugo at pawis ni Itay noon. Ang kanyang pinuhunan, kaya siya nagkaroon ng malawak na lupain sa bundok at kanyang ipinamana sa ating 5. Fermin, sambit ni Itay Buknoy. Oh, bakit Kuya Buknoy? Ang tanong naman sa kanya ng isa kapang tiyuhing si Uncle Joseph. Mga utol, naalala ko lang bigla ang ating bunsong kapatid. Kahit hindi natin siya purong kapatid, sa ama't ina, pero meron pa rin siyang bahagi sa lupaing ipinamana sa atin nila inay. Dahil mahal na mahal natin si Berting, Kuya Buknoy, at hindi natin siya itinuring kailanman na iba. Pero ang tanong, nasaan na kaya siya ngayon? Sana iligtas siya sa mga oras na ito, ang sabi pang muli ni Itay Buknoy. Mga utol, ano ang ating planong gagawin ngayon? Kilala ng lahat ang pagiging malapit ni Ginoong Alvaro. Wala itong ginusto na hindi niya nakukuha. Sa madaling salita ang imposible ay nagiging posible sa kanya. Kung kukuha tayo ng abogado, maaaring tama siya. Baka magsayang lang tayo ng pera at panahon. Fermin, anong ibig mong sabihin? Kuya Buknoy, hindi sa sinasabi kong ibigay niya lang natin kay Ginoong Alvaro ng ganoong kadali ang ating pag-aaring lupa sa kanya. Ang akin lang, mag-isip tayo ng ibang paraan. Huwag na tayong kumuha pa ng abogado kung matatalo rin lang naman tayo dahil sa impluensya ng pera ni Ginoong Alvaro. Ano kaya kung magipagpatayan na lang tayo sa kanya? Fermin, mas lalong mali. Mali ang pinabalak mo. Maraming alalay si Ginoong Alvaro. Hindi ito madaling gawin. At saka malalagay lamang sa peligro ang buhay ng ating mga pamilya. Huwag kayong mabahala. Dahil bukas, pupunta akong munisipyo. Makikipag-usap ako doon sa abogado. Sa abogado ng bayan, sa PAO. Dadalhin ko ang titulo ng ating lupa sa bundok. Magbabaka sakali tayo doon. Wala ring nangyari sa ginawang pagtulog ni Itay sa libreng abogadong serbisyo galing sa gobyerno dahil tinapalan rin ito ng pera ni Ginoong Alvaro. Dahil pagdating sa korte, ang masamang si Ginoong Alvaro pa rin ang nagwagi. Paano ba yan mga iho? Ako ang nagwagi. Paano ba naman kasi ayaw niyo akong paniwalaan? Lahat ng mga sinasabi ko ay nagkakatotoo. Nagsayang lang kayo ng oras, panahon at pera. Pero huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng pabor. Anong pabor, Ginoong Alvaro? Para naman ay hindi kayo madihado, baka naman kasi ipagkalat niyong napakadamot kong tao. Alam kong may ginawa kang himala, Ginoong Butete. Kaya napasayo ang panig ng korte. Binanipula mo ang titulo ng aming minanang lupain. Animal ka, Fermel. Fermin, utol, tama na. Hayaan na lamang natin siya. Kung saan siya masaya. Pero Kuya Buknoy, Makuwan, Ginoong Alvaro. Ano po yung sinabi mo kaninang pabor para sa amin? mga Buknoy, pagsabihan mo yung kapatid mo ha? Dahil baka hindi ako makapagpigil ng aking sarili. Baka paglamayan yan mamayang gabi. Buwaset! Ako na po ang humihingi ng pasensya, Ginoong Alvaro. Ano? Kuya Buknoy, ikaw pa ngayon ang hihingi ng pasensya sa butiting yan? Tama na, Fermin. Utol, hayaan na lang natin siya kung ano ang naging desisyon ni Kuya Buknoy. Dahil para rin ito sa katatahimik ng ating pamumuhay at ng ating pamilya. Ang payo ni Uncle Joseph sa kanya. At doon nagpatuloy itong si Ginoong Butete, Ginoong Alvaro, sa pabor na sinasabi niya kay Itay. Kaya pa rin ang gagawin kong katiwala sa aking
Sa aking bundok, narinig niyo? Narinig niyo yun? Ha? Sa aking pag-aaring lupain sa bundok na binili ko. Sa totoong may-aring si Mr. Leopoldo. Mr. Leopoldo? Oo, Bugnoy, siya ang totoong may-ari ng inyong sinasabing lupain niyo. Pero hindi namin siya kilala at di minsan na hindi namin narinig na binanggit ng aming ama. Ng aming ama noon, ang kanyang pangalan. Higit sa lahat, hindi pa namin ito nakikita ng personal at kanyang inangkin na sa kanya ang lupang aming inaalagaan. Oo, Bugnoy, tama ka, hindi niyo siya nakikilala at nakita dahil nasa Maynila ito. At saka ang kanyang ama ang nagpamana sa kanya ng totoong titulo ng lupa. Nakita niyo naman siguro ito, mas legit o totoo. Ang titulong ito, mas luma o mas nauna kaysa dyan sa inyong piniking titulo. Oh, ano? Payag na ba kayo sa gusto ko? Kayo ang mamamahala sa aking lupain sa bundok pero sa akin nyo iingriso ang mga pagkikinabangan natin. Hati tayo sa lahat ng mapapakinabangan nyo. Mapakopra man ito o maging sa iba pang magiging produkto. Mas mainam na yun, hindi ba? Kaysa naman sa kayo'y palayasin kung walang mapapala ni isang pisong doling. Ha, 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 ha. At dahil nga napamahal na kina Itay ang lupang yon, kung kaya masakit man para sa kanilang isipin na sila na totoong may-ari ng lupa ay magiging alipin mismo doon sa mismong kanilang minanang lupain, sa kahamang si Ginoong Alvaro ay pumayag na lang sila dahil sa mayroong prinsipyo at rason si Itay. Kuya Bugnoy, bakit ka pumalang sa gustong mangyari ng butiting sa pungerong yon? Tayo ang magiging alipin sa ating mismong sariling lupain. Mas mainam na yun, Permen, kaysa mapunta sa ibang tao ang ating iniingatang lupain. At saka ayoko ng gulo. Ayokong may masamang mangyari sa atin at sa ating pamilya. Umasa na lang tayo na sana'y maghimala at maibalik pa sa ating pangalan ang lupang iyon. Kuya Bugnoy, Labagman sa kalooban nilang magkakapatid, ay wala na silang nagawa pa. Naging alipin sila o utusan sa kanilang pag-aaring lupain. At yun ang sitwasyon, Sir Jess, na inabutan ni Uncle Berting. Kuya Bugnoy, ikaw? Berting, kapatid ko, ikaw nga ba ito? Oo, Kuya Bugnoy, kumusta na kayo? Ba't parang namayat ka, Kuya? Diyos ko, salamat po at pinakinggan niyo po ang aming panalangin patungkol sa aming kapatid. Halika, Berting, pumasok ka na muna rito sa loob at mag-usap tayo. Kumain ka na ba? Hindi pa, Kuya. Ipinaghanda ka agad ni Inay nang makakain si Uncle Berting. At pagkatapos itong makakain, ay nag-usap silang dalawa ni Itay. At naging maemosyonal ang kanilang tagpo. Paulit-ulit na humingi ng patawad si Uncle kay Itay at sa kanyang iba pang mga nakatatandang mga kapatid. Walang mapaglagyan ang saya at pasasalamat noon nila Itay sa itaas. Dahil sa dininig nito ang nooy matagal na niyang ipinagdarasal, ang pagbabalik ni Uncle Berting at ang kanyang pagsisisi at ang kanyang tila ang pagbabalik ay nakarating kaagad sa aking tatlo pang mga tiyuhin. At katulad ng nararamdaman at katulad ng sayang nararamdaman ni Itay Bugnoy, ayun din ang nararamdaman ng aking mga tiyuhin. maraming salamat kapatid namin Berting at ikaw ay nagpasyang bumalik rito sa aming poder. At salamat sa Diyos, buhay ka at may pag-asa pang magbago. Oo, Kuya Permin. Kaya ako nagpasyang bumalik rito upang pagdusahan ang aking ginagawang kasalanan. Lalo na ang pananagutan ko sa pagkamatay ni Ginoong Ambrosio. Ang ibig sabihin ay ikaw ang nakapaslang sa kanya sa negosyanteng si Ginoong Ambrosio, Berting. Oo, Kuya Bugnoy, ako. Nagkakahiyamang sabihin sa inyo pero totoong naging kriminal ako dahil sa pagtatanggol ko sa aking sarili. Huwag kang mag-alala, Berting. May awa ang Diyos. Mapapatawad ka rin niya at umaasa kaming paglabas mo.
paglabas mo ng kulong ay tuloy-tuloy na ang ating magandang samahang magkakapatid. Magmamahalan, nagmamahalan, at nagkakaisa. Ang sabi ni Tay Buknoy. Pero, Otol, Berteng, may iba ko. Kasama mo ba? Pabalik mo rito ang tatlo mong mga kaibigang sina Maximo. At saka, saang lugar kayo nagtago? Napabuntong hininga ng malalim si Uncle Berting bago niya sinagot ang mga tanong na yun sa kanya ni Uncle Victor. Iyan ang malaking problemang iniisip ko ngayon. Kuya Victor, dahil hindi ko alam kung papaano ko ipaliliwanag sa kanilang mga pamilya ang kanilang pagkamatay. Ano? Namatay silang tatlo? Oo. At ewan, naguguluhan ako ngayon. Kung dapat ko bang sabihin ito sa inyo, baka kasi hindi niyo ako paniwalaan. Ipagpatuloy mo lang ang sasabihin mo, Berting. At nakahanda kaming makinig at paniwalaan ka. Sige, Kuya Victor. At do'y kinuwentong lahat ni Uncle Berting kina Itay ang kanilang napuntahang lugar. At ang kanilang pinagtaguan ay kinuwento niya ang lahat kung papaano nabawian ng buhay ang tatlong mga kaibigan niya. Ang tungkol sa mga katutubo, ang tungkol kay Kakang Goryo, ang tungkol sa mga malignong nasa kubo na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi niya ikinuwento sa kanila ang tungkol kay Apo Tikoy at sa kanyang birtud, ang kakaiba o mahiwagang tari. At nang matapos ng isa-isa yun sa kanyang mga kapatid, ay dooy nagulat siya sa isinagot sa kanya ni Itay. Dahil ang akala niya hindi siya paniniwalaan ng mga ito. Ngunit nagkamali si Uncle Berting dahil pinaniwalaan nila ito ang lahat ng mga kababalaghang isnalaysay ni Uncle Berting. At nagsalita si Tay Buknoy sa kanyang, Berting, alam mo, hindi dahil sa ikaw ay aming bunsong kapatid. Kaya pinaniniwalaan ka namin. Naniniwala kami sa iyo sa ikinuwento mo. Dahil ang totoo ang mga kababalaghang nangyayari sa mundo. Totoo ang mga engkanto, ang mga aswang o kahit na anong mga nilalang. Nagkakaiba lang ang mga ito sa mga layunin. Katulad nating mga tao, meron sa kanilang nasa panig ng liwanag at merong ang iba'y nasa paggawa ng masama. Tamang lahat ng mga sinabi ni Kuya Buknoy Berting. Totoo sila. Totoo ang mga nakikita mong yun, mga lamang lupa o kahit na mga engkanto o mga aswang. Kung ganoon mga kuya, naniniwala kayo sa akin? Oo, Berting. At dahil dyan, naisip kong hindi makabubuti sa iyo. Naikwento mo yan sa pamilya ng iyong mga kaibigan na ang mga maligno ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Ano? Bakit po, Kuya Buknoy? Dahil maaaring ikaw ang pagbibintangan nilang pumatay sa tatlo mong mga kaibigan. At kung sasabihin mong mga engkanto ang pumatay sa kanila, hindi kanila paniniwalaan. Palalabasin nilang nagsisinungaling ka lang o di kaya'y napabaliw ka na. Kung ganoon po, Kuya Buknoy, ano pong isasagot ko sa kanila sa oras na itanong nila sa akin o hanapin nila sa akin ang aking mga kaibigan? Magsinungaling ka, Berting. Ano? Pare-pareho nating alam na masama ang magsinungaling. Pero kung kinakailangan, ay wala tayong ibang mapagpipilian. Utol, Berting, yun ang gawin mo. Sabihin mo sa kanilang mga pamilya. Kung sakasakali lang naman na magtatanong ang mga ito sa iyo, na kayo'y nagkanya-kanya ng pinagtataguang lugar, yun ay kung sakaling tanungin kanila. Sinunod naman ni Uncle Berting ang payong yun sa kanya ni Itay. Dahil sa alam niyang ang kanyang kapakanan, ang iniisip nila Itay. Nang mga sandaling yun, sa kabila ng malaking problemang gumugulo sa isip nila Itay, patungkol sa aming lupaing ninakaw ng gahamang si Ginoong Alvaro, ay nagawa pa rin nilang magsaya. Nagdiwang sila, nag-inom ng tuba ng gabing yun. At do'y nahalata ni Uncle Berting ang problema nila Itay. Napilit nilang ikinukubli kay Uncle Berting. Mga kuya, bakit parang may kakaiba kong aurang nararamdaman sa inyong mga itsura? Bakit, Otol Berting? Kuya Fermin, parang sa kabila ng mga ngiti at kasiyahang nakikita ko sa inyo, ay para bang may naaaninag akong nakatagong lungkot. Mga kuya, sabihin niyo sa akin, mayroon bang problema sa ating pamilya?
Tol. Berting, dahil masaya kami dahil bumalik ka na rito para magbagong buhay. Pero hindi namin maiiwasang malungkot dahil bukas hindi ka na namin makakasama sa gantong inuman. Dahil baka makulong ka na. Ganun, parang ganun nga. Kuya Fermin, alam ko at inaasahan ko na yun. Alam kong malulungkot kayo. Pero iba, iwan ko ba? Pakiramdam ko'y bukod do'y meron pang iba. Sige na, Kuya Buknoy. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag kayo, Tol Berting. Dahil alam naman nating malalaman rin niya ang totoo. Dalapat naririto na siya. Joseph? Bakit Kuya Joseph? Kuya Buknoy? Ano pang dapat kong malaman? At tuwing nagsalita na nga si Itay kay Uncle Berting. Kuha no, Tol Berting? Ang ating lupain sa bundok ay wala na. Ano? Anong wala na, Kuya Buknoy? Paano nangyari yun? Maraming nagbago magmula nang umalis ka rito. Nakita mo naman siguro ang mga pagbabago ng ating baryo. Hindi ba? Marami sa ating mga kabaryo ang ninakawan ng lupa at sa kamalas-malasan pati tayo, pati ang ating inaalagaang lupa sa bundok ay ninakaw sa atin ni Ginoong Alvaro, ang mayamang tayo dito sa ating baryo at maimpluwensyang tao. Ano? Hindi pwede yan, Kuya Buknoy. Imposibleng maagaw niya ang ating lupain gayong nasa atin. Ang totoong titulo noon, hindi ba? Ipinaglaban namin yun sa korte. Pero natalo kami. Siguro'y ginamitan niya ito ng impluwensya at pera. Kuya Buknoy, bukas gusto kong samahan niyo ako sa bahay ng sinasabi niyong si Ginoong Alvaro. Ano? At bakit, Berting? Gusto ko siyang makausap. Pakikiusapan ko siyang ibalik niya ang ating sariling lupain sa bundok. Oo, wala akong karapatan doon dahil alam kong ang lupang yun ay pundar ng inyong ama. Pero alang-alang kay... alang-alang kay... Berting, umiiyak ka ba? Alang-alang kay Inay. At sa inyo, ay sisikapin kong maibalik yun sa inyo. Pero anong gagawin mo? Mabagsik si Ginoong Alvaro. Basta, ako nang bahala. Basta't samahan niyo lang ako bukas sa mismong bahay ni Ginoong Alvaro. Kuya Buknoy, mga kuya, ako nang bahalang makipag-uusap sa kanya. Kinaumagahan ay kumalat na nga sa aming lugar na si Uncle Berting na isang kriminal ay bumalik na sa aming baryo at iyon ay mabilis na nakarating sa kaalaman ng mga tanod sa aming punong barangay, sa mga pulis at sa iniwang pamilya ni Ginoong Ambrosio. Samantalang pagtataka naman ang nakaagaw ng pansin kay Uncle Berting nang makita niya ang bawat bakuran o likurang parte ng mga tahanan ng kanyang tatlong mga nakatatandang mga kapatid na si Uncle Fermin, Uncle Joseph at si Uncle Victor. Dahil mga kuya, anong ibig sabihin nito? Ba't kayo'y merong mga nakataling mga sasabungin sa inyo-inyong mga bakanting lupa sa likurang bahagi ng inyo-inyong mga bahay? Kayo ba'y natuto na ring magsabong? Yun ang tanong ni Uncle Berting sa tatlo kong mga tiyuhin. Dahil ang pagkakaalam niya sa mga ito'y walang hilig na mag-alaga ng mga panabong, lalong-lalo na nga si Itay Buknoy. Kuha na, Berting. Yang mga nakikita mong mga nakataling mga panabong na yan ay pambenta namin. Nauuso na kasi rito sa ating baryo, maging saan mang lugar, ang mag-alaga at magbenta ng mga makaklasing mga panabong. At pagminsan, pag-ibig naming magsabong, ay nagdadala kami ng isa sa aming mga alagang mga panabong sa sabungan at hinahanapan namin ito ng kanyang makakapareho. Ang sagot sa kanya ni Uncle Victor, bagay na mabilis namang naunawaan ni Uncle Berting. Papaano, Tol Berting? Tayo nang magpatuloy na pumaroon sa bahay ni Ginoong Alvaro. Ang wika ni Itay Buknoy, at magkakasama na nga silang 5
na naglakad patungo sa direksyon ng bahay na Ginoong Alvaro. At sa daan ay nakasalubong ni Laytay ang pamilya ng tatlong mga kaibigan ni Uncle Berting. At katulad ng inaasahay, inusisa siya ng mga ito kung bakit hindi kasama ni Uncle Berting ang tatlo niyang mga kaibigan. At kagaya ng kanilang pinag-usapan ni Laytay at Uncle Berting, ay nagsinungaling nga si Uncle Berting sa mga ito sa paraang sinabi niyang nagkanya-kanya silang apat na maghanap ng lugar na kanilang pagtataguan upang hindi sila mahuli ng magkakasama, bagay na pinaniwalaan naman kaagad ng kanilang pamilya. Ngunit napansin ni Tay Buknoy ang lungkot sa hitsura ni Uncle Berting. Kung kaya't, Ama, Utol Berting, alam ko kung ano ang nasa isip mo, nakukonsensya ka dahil hindi mo inamin sa kanila ang totoong nangyari kina Maximo. At sa iyo pang dalawang mga kaibigang naging biktima ng mga kababalagan sa lugar na inyong pinagtaguan. Hindi ba? Oo, Kuya Buknoy. Ganoon na nga. Alam mo, Berting, totoong masama ang magsinungaling, pero kung kinakailangan at dala ng mga pagkakataon, ay wala tayong ibang mapagpipilian kundi ang magsinungaling upang hindi tayo ang mapagbalingan ng galit sa kasalanang hindi naman talaga natin ginawa. Alalahanin mo ang ikinuwento mo sa amin, kasalanan nila, kung bakit sila napahamak sa lugar na yon. Hindi ba? Matigas ang kanilang mga ulo. Hindi sila naniwala sa mga kababalaghan sa lugar na yon, hindi ba? Naliwanagan naman kagad doon si Uncle Berting sa mga sinabi sa kanya na yon ni Tay Buknoy. At nung sila'y makarating na nga sa mismong bahay ni Ginoong Alvaro, ay do'y napansin kagad ni Uncle Berting ang kakaibang aura o pakiramdam niya sa malaking bahay ni Ginoong Alvaro. Hindi. Ano itong kakaibang pakiramdam na nararamdaman ko sa bahay na ito? Ba't parang ngayon lang ako nakaramdam ng ganito? Magmula nang mapa sa akin ng bertod ni Apo Tikoy. Hindi. Tama ang sabi sa akin ni Kakang Goryo na mararamdaman ko pa ang mga hiwaga o bisa ng bertod na ito sa aking buhay sa paraang may mga kakaibang presensya akong nararamdaman sa loob ng bahay na parang presensya ng isang ibinilanggong maliit na nilalang. Ang sabi ni Uncle Berting sa kanyang sarili. Bagay na mabilis namang nahalata nila Tay Buknoy kung kaya't, Berting, ano bang nangyari sa iyo? Ba't pinagpapawisan at ikaw ay natutulala riyan? Habang nakamasid sa malaking bahay ni Ginoong Alvaro. Wala kuya. Wala, mayroon lamang akong biglang naalala. At nang bumukas na nga ang malaking gate, ay pinapasok na nga silang 5 ng bantay sa malaking bahay. At hinanap nila ang matandang si Ginoong Alvaro. Anong sadya nyo? Sino yung kasama nyo, Buknoy? Bago lamang sa akin ang kanyang itsura. Ang sabi ni Ginoong Alvaro. Kuwan po, Ginoong Alvaro, siya si Berting, ang aming bunsong kapatid. Ganoon ba? Pamilyar sa akin ang kanyang pangalan. Kung hindi ako nagkakamali ay siya ang usap-usapang tulisang pumatay kay Ginoong Ambrosio, hindi ba? Nagkatitigan si Tay Buknoy sa mga sinabing yun ni Ginoong Alvaro. Ngunit ang tumugon kay Ginoong Alvaro ay mismong si Uncle Berting at kanyang sinabing, Opo, Ginoong Alvaro, ako yun. Ako ang sinasabi mong tulisang pumatay kay Ginoong Ambrosio. Ganoon ba? At bakit kasama niyo siya rito, Buknoy? Ba't kasama niyo rito ang tulisang kriminal na ito? Huwag niyong sabihin gusto niyong pagnakawan rin ako nitong inyong kapatid. Wes, kung yun ang binabalak mo o binabalak niyo, mga iyo, ay huwag niyo nang ituloy pa dahil hindi ako ang taong basta-basta lang. Nakikita mo naman siguro, iyo. Berting, kung gaano kahigpit ang seguridad ng aking malaking bahay, hindi ito basta-basta mapapasok ng kahit pa sino mang ekspertong tulisan. Sumagot kagad sa kanya si Uncle Fermin at sinabi niyang, Nagkakamali po kayo, Boss Alvaro. Hindi yan ang pakay namin sa iyo, lalo na ang aming bunsong kapatid. Naparito siya dahil nakiusap siya sa aming formal. Formal siyang makikipag-usap sa iyo.
Naibalik mo na sa amin ang lupang talaga namang pag-aari namin. Bobo ba kayo? Kayong magkakapatid? O talaga namang sadyang mahirap lang talagang umunawa yung mga utak nyo? Hindi kayo o ang mga magulang nyo ang totoong may-ari ng lupaing sinasabi nyo. Katiwala lang ang inyong ama ng totoong may-ari ng lupang yon. Idinaan na natin ito sa tamang proseso ng batas sa korte. Pero hindi pa ba malinaw sa inyo ang inyong pagkatalo? Kahit sino pang Pulsyo Pilato ang dalhin nyo rito at iharap sa akin, ay hindi na magbabago pa ang desisyon ko. Sa akin ang lupang yon. At kung tutuusin, maswerte pa nga kayo dahil kayo pa rin ang mag-aalaga sa lupang yon. At makikinabang, hindi lamang ako, kundi kayo. Tapos ganyan pa ang gagawin nyo, pilit nyong ipinapalabas na mga agaw ako ng lupa ng ibang tao, ha? Ang totoo ay kahit pa'y nanggigigil na noon, sila Itay Buknoy, sa matabang matanda, ay pilit pa rin nilang ikinakampante ang kanilang loob. Lalong-lalo na nga, si Uncle Berting. Ramdam niyang may ibang nakatirang nilalang sa bahay na yon. Dahil na rin sa pag-iinit ng kanyang mahiwagang tari na nasa kanyang kaliwang malalim na bulsang suot na pantalon. Ilang sandali pa'y nag-uwi ka si Uncle Berting kay Ginoong Alvaro at sinabi niyang, Ginoong Alvaro, formal kaming nakiusap sa iyo na ibalik ang lupaing minana namin sa aming magulang pero hindi mo kami pinagbigyan. Ngayon, meron lamang po sana akong gustong hinging pabor sa inyo. At sana'y pumayag po kayo. Pansamantalang napaisip si Ginoong Alvaro sa mga sinabing yun sa kanya ni Uncle Berting. At pagkatapos ay, At ano yung pabor na sinasabi mo? Sabihin mo na iyo. At nakahanda akong makinig. bakit hindi po natin idaan sa pustaan? Ha? Pustaan ba ka mo? Pustaan. Sa pustaan ang lahat. Ha ha ha. Anong pustaan? Sabihin mo. Dali. Kung sa tingin ko hindi ako malulugi riyan, ay pagbibigyan kita. Idaan natin sa sabong. Hindi ba't sabongero ka? Marami kang mga alagang mga panabong at kilalang kilala ka ng sabongero. Na ikaw ay swerte sa sabong, hindi ho ba? Ika lamang iho, bakit parang ang dami-dami mong alam tungkol sa aking pagkatao? Sino ka ba talaga? Dahil na rin sa karangyang tinatamasa mo. Ngayon, Ginoong Alvaro, sa oras na matalo ng inyong panabong ang aming panabong, kailan may hindi na kami aangkin pang pilit sa aming lupain. At hindi lamang yan. Hindi lamang ang aming lupaing napasayo, ang aming babaliwalain na, kundi mapapasayo na rin ang aming palayan, pati bahay at mga alagang mga hayop ng aking mga kapatid. Ha 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 ha. Ganoon ba iho? Sige, mukhang magandang pabor yan para sa akin. Ilang sandali pa'y bumulong kay Uncle Berting si Uncle Victor at sinabi nitong bakit ganoon ang kanyang naging desisyon na dahil sa ang totoo ay kinakabahan na sinaitay sa naging desisyon na yon ni Uncle Berting. Ngunit huwag kayong mag-alala, Kuya Victor. Ipinapangako ko sa inyong hindi tayo madidihado sa naging desisyon ko. Basta't magtiwala lamang kayo sa akin. Humanga si Naitay kay Uncle Berting sa lakas at tibay ng kanyang loob, kung kaya't kanilang pinagbigyan ito sa kanyang gustong mangyari. Payag ka na. Payag ka na ba, Ginoong Alvaro? Oh. Payag na payag ako. Iyo, nakangising sagot ni Ginoong Alvaro. Ngunit sinabi sa kanya ni Uncle Berting, pero, Ginoong Alvaro, kinakailangan nating gumawa ng isang kasulatang sa oras na matalo ng aming panabong ang iyong pambatong panabong, ay ibabalik mo sa amin ang aming lupain sa bundok at manunumpa ka sa harapan ng mga saksi, sa harapan ng aming punong barangay, at kahit sino pa na kailan may hindi mo na ito kukunin sa amin. At sa ibaba ng nasabing kasulatang yon ay kinakailangang pipirma ka at ako sa itaas ng ating mga pangalan. Ganoon rin ang mga saksi. Pasensya na po, Ginoong Alvaro. Kinakailangan rin naming maging mautak. Mas lalo pang ang humanga si Naitay sa pagiging matalino kung mag-isip ng Uncle Berting.
Ibang-iba na ito kung ikukumpara noong una at inisip nila Itay na ibang Berting na ang kanilang kapatid na bumalik sa kanilang puder. Sige ho, Berteng. Nakuha mo ang loob ko. Nakuha mo ang hilig ko. Alam mo bang bilib ako sa iyo at ako'y nagtataka sa iyo? Dahil parang nababasa mo kung ano ang gusto ko. Dahil yan talaga ang gusto ko magmula pa noon ang magsabong bukod sa perang pusta. Ay meron pang pustang lupa at mga ari-arian. Pero kailan natin gagawin ang pinaplano nating magaganap na sabong at pustahan ng ating mga panabong? Ikaw na po ang bahalang magpasya, Ginoong Alvaro. Pero kung ako ang masusunod, ay gusto kong sa lalong madaling panahon. Sige ho. Gusto ko ngayong darating na Sabado gagamitin ko ang aking impluensya para ideklara. Ideklara ni Kapitan na magkakaroon ng sabong sa araw ng Sabado. At ang ating mga panabong Berteng ang unang paghaharapin. Ang sabi pang muli ni Ginoong Alvaro kay Angkol Berting. Ngunit pinulungan si Angkol Berting ni Itay Buknoy at sinabi niyang, Pero Berting, papaano kung bukas o mamaya-maya lang ay hulihin ka na ng mga pulis at ikulong sa kasalanang ginawa mo? Kalmado naman siyang sinagot ng seryoso ni Angkol Berting at sinabi niyang, alam kong yun ang inaalala niyo, Kuya Buknoy. Pero iwan ko ba? Pakiramdam ko'y malabong mangyari yun. Utol? Berting, ba't mo nasabi yan? Magtiwala kayo mga kuya. Hindi ako makukulong dahil may taong sa tingin ko'y tutulong sa akin. Kung ganoon, sino? Sino siya? Berting, mamaya malalaman nyo kung sino ang taong tinutukoy ko at yak magugulat kayo. Pagkatapos to'y nagwika itong si Ginoong Alvaro kay Angkol Berting at sinabi nitong, Ama, Berteng. Gusto kong sa araw na yun ay ikaw mismo ang magbibitaw sa gitnang bahagi ng sabungan sa inyong panabong at ako naman sa aking panabong. Wala po sanang problema doon. Wala po sanang magiging problema, Ginoong Alvaro. Masaya po sana yun na tayong dalawa ang magkasama at magkasabay na magbibitaw sa ating mga panabong, pero bahala na. Pag hindi ako ay pwede namang kahit sino sa aking tatlong mga kuya ang pwedeng magbitaw sa aming panabong. Bakit Bakit? Hindi ka ba dadalo sa araw na yon? Hindi po ako sigurado na ako po'y makakadalo. Dahil maaaring mamaya paglabas ko rito sa inyong malaking bahay ay nakaabang na sa akin sa labas ang mga pulis upang hulihin ako at dalhin sa kulungan. Nagulat sila Itay sa sinagot ni Ginoong Alvaro dahil, Hindi ka makukulong bakit po Ginoong Alvaro? Dahil ngayon mismo pupuntahan ko ang naiwanang pamilya ni Ginoong Ambrosio. Pakikiusapan ko silang iatras na ang kaso laban sa iyo. At ako na lang mismo. Ako mismo ang magbabayad ng danyo sa kompromisong nagawa mo. Gagawin mo yun, Ginoong Alvaro, para sa aming bunsong kapatid na si Berteng? Gulat at nagtatakang tanong ni Angkol Joseph. Kung saan gagawin ko yon? Dahil gusto kong ang inyong kapatid na si Berting ang makaharap ko sa gitnang bahagi ng sabungan dala ang aming mga panabong. Hindi po pwede yun, Ginoong Alvaro. May kasalanan po akong dapat na pagbayaran. Sambit ni Angkol Berting. Pero meron ka ring rason, may karapatan kang ipaglaban ng iyong banda. Maaaring napatay mo siya dahil siya mismo ang naunang nagtangkang patayin ka, hindi ba? Oo po, Ginoong Alvaro. Self-defense. Yun po ang totoo. Gusto niya akong barilin. Kaya po ay inunahan ko na siya. Kung ganoon, kukuha ako ng kakilala kong banggiitang abogado o maayong laging abogado. Malaki ang posibilidad na mapawalang sala ka at hindi maikulong. Salamat po Ginoong Alvaro. Pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap na yon, ay nagpasya na silang magpaalam na. Sa matanda, malaking pagtataka ang pare-parehong nasa isip nila Itay Buknoy. Dahil papaanong bigla-bigla na lamang umamo at naging maayos kung makipag-usap sa kanila si Ginoong Alvaro. Ibang-iba na ito kung ikukumpara noong una, noong hindi pa siyang Angkol Berting ang kasama nila
Nang kausapin nila ito at nagawa pa nitong tulungan si Uncle Berting sa kanyang kasong haharapin. Marami rin silang napapansing kakaiba kay Uncle Berting dahil parang naging isa na itong misteryoso sa kanyang ikinikilos at maging sa kanyang pananalita. Ngunit si Uncle Berting, talagang may problema akong nararamdaman sa loob ng bahay ni Ginoong Alvaro. Meron akong nilalang na nararamdaman na humihingi ng saklolo. Ngunit hindi ko matukoy kung saan ito, kung nasaan siya. Wala sa paligid ng kanyang malaking bahay. Wala rin sa loob. Hindi kaya tama itong kutob ko na baka merong ipinagawang underground si Ginoong Alvaro sa mismong loob ng kanyang malaking bahay o sa kanyang mismong silid. Hindi pwede ito. Mali ang kanyang ginawa. Hindi niya maaaring ikulong ang isang nilalang, lalo na't ito'y ginagamit niya sa kanyang pansariling pakinabang. Kung sino ka man, o kung anong klaseng nilalang ka man, huwag kang mag-alala. Palalayain kita sa kulungang pinalalagyan mo. Binasag ni Tay Buknoy ang malalim na iniisip na yun ni Uncle Berting nang sila'y naglalakad ng pabalik sa aming bahay. Dahil, Tol, Berting, may tanong lang sana ako sa iyo. Ano yun, Kuya Buknoy? Alam mo namang wala akong alagang mga manok panabong kung kaya't kaninong panabong kina Kuya Fermin, Victor at Kuya Joseph mo ang ating ipangtatapat sa panabong ni Ginoong Alvaro. Iisa-isahin kong kilatisin ang mga alagang panabong nilang tatlo, Kuya. At ako ang magpapasya kung alin sa kanilang mga alaga ang ipangtatapat natin sa dadalhing panabong ni Ginoong Alvaro. Ikaw, Berting, papaano ang pagkakaalam namin ay wala kang karanasan sa pagpilatis sa isang panabong, hindi ba? Dahil hindi ka naman talaga sapongero, di ba? Kuya Fermin, gusto kong pagkatiwalaan niyo ako. Basta't malaki ang tiwala ko sa aking sarili na mapapawi natin ang lupaing kinamkam o ninakaw sa atin ni Ginoong Alvaro. Hindi sa pirsahang pamamaraan, kundi kinakailangan natin gamitan ng utak. At dapat maayos ito para iwas tayo sa gulo. At ang sabong lang ang naisip kong paraan at wala nang iba pa. Kawana, Tol, Berting, huwag mo sanang mamasamay nitong sasabihin ko sa iyo. Bakit, Kuya Fermin? Alam mo, marami lamang kaming napapansing mga pagbabago sa iyo. Sa kilos at pananalita mo, ibang-iba ka na. Kung ikaw kumpara noon, punong-puno ka ng sigla at tiwala sa sarili mo. At kahit mabagsik na taong katulad ni Ginoong Alvaro ay nagawa mong paamuhin. Hindi ko rin alam, Kuya Fermin. Magmula nang ako'y manirahan ng 3 taon sa tribo ng mga katutubo, ay maging sa aking sarili ay marami akong natutuhan. Marami akong natutuhan sa kanila, lalo na sa mga kababalaghan. Naranasan ko doon. Maling-mali pala ang mga ginawa ko noon. Dapat pala'y pahalagahan ko ang mga taong totoong nagmamahal sa akin. At kayo yon. Kayo na aking pamilya. At yung tungkol sa mga pagbabago ng kilos ko't pananalita, hindi ko rin alam kung bakit taglay ko ito ngayon. Ang totoo'y pilit na inililihim ni Uncle Berting ang tungkol sa kanyang nakuhang bertud sa tribo ng mga katutubo. Dahil naniniwala siyang hindi ito dapat na ipagsabi kanino man, kahit pa sa kanyang pamilya. Dahil sa 2 dahilan. Una, ay mawawalan ito ng bisa. At ang pangalaway, maaaring ito ang maghatid sa kanilang pamilya o maging sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Samantalang nang makarating na nga sila sa aming bahay, ay naroon na nga. Nakikita na nga nila ang grupo ng mga tanod sina Kapitan at ang mga kapulisang naghahanap kay Uncle Berting. To make the story short, sumama si Uncle Berting sa mga pulis patungong presinto. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga kuya o kinaitay na huwag silang mag-alala sa kanya dahil kinakailangang mangyari ang ganoon sa kanya. Ngunit hindi siya papayag na hindi niya depensahan ang kanyang sarili sa nangyari kay Ginoong Ambrosio. 3 araw lang ang itinagal ni Uncle Berting sa kulungan ng aming bayan dahil sa tulong ni Ginoong Alvaro. Hindi nito ginamitan ng impluwensya at pera. Ang korte, maging ang pamilya ni Ginoong Ambrosio, idinaan niya ito sa tamang proseso ng paglilitis na ipanalo ng abogado ni Uncle Berting ang kaso laban sa kanya. Ganap ng malaya si Uncle Berting, bagay na ipinagpasalamat nila Itay.
Pasensya na po kung hindi man po ako makukulong pero kinakailangan ko pong depensahan o ipagtanggol ang aking sarili sa paraang magsabi po ng totoo. At may karapatan rin po at mayroon din po akong karapatang kumuha ng abogadong siyang hahawak sa aking kaso. Ang mahinahon at magalang na pagkakasabi ni Uncle Berting sa naulilang pamilya ni Ginoong Ambrosio. Papaano Berting, malaya ka na. Bukas makalawaw sa isang araw. Mula ngayon, ay ang araw na ng Sabado ang araw ng paghaharap ng ating mga panabong. Ang tustahan hindi lamang sa pera kundi ang tustahan natin ng palayan, mga hayop nyo at ng inyong mga lupaing binili ko sa inyo. Nakahanda ka na ba iho? Sa araw na yon, maging ang iyong mga nakakatandang mga kapatid? Opo, Ginoong Alvaro. Bueno, magkita-kita na lang tayo sa ating mismong sabungan sa ganap na 2:00 ng hapon. Sige po, Ginoong Alvaro. Berting, sumama ka sa amin sa bahay. Ikaw na ang magpasyang pumili at kumilatis kung aling panabong ang ating ipangtatapat sa mapipiling panabong ni Ginoong Alvaro sa araw ng ating napag-usapan. Pagkarating nilang 5, sa likurang bahagi ng bahay ni Uncle Fermin ay inisa-isang sinuri kinilatis ni Uncle Berting ang kanyang mga nakataling mga sasabungin. Ngunit wala siyang magustuhan sa mga ito. Mabibigat ang mga katawan ng mga ito at parang wala sa kondisyong magipagpakpakan. Umalis sila sa bahay ni Uncle Fermin at pumaroon sila sa bakanting lupa ni Uncle Joseph. Ngunit katulad sa mga panabong ni Uncle Fermin, lulugo-lugo ang mga panabong ni Uncle Joseph. Sipunin pa ang iba sa mga ito at mga bata pa o sa madaling salita ay alanganin pang isabong. Do'y mas lalo pa silang nagtaka sa kanilang bunsong kapatid dahil dinaig pa sila nito na kumilati sa isang panabong. Kung ito ba'y pwede ng isabong, higit sa lahat ay kung meron ba itong kakayahang maipanalo ang kanyang magiging laban dahil sa iyon ang pinakang importante sa isang dadalhing panabong. At ang huling backyard na kanilang pinuntahan ay ang mga alagang mga nakataling mga panabong ni Uncle Victor. Pagpasok nila sa pintuan ng kanilang bahay ay kumulapag na kaagad ang ubaning mayahin ni Uncle Joseph. Ipinapagaspas nito ng paulit-ulit ang kanyang mga pakpak at bahagyang umaangat sa lupa ang kanyang mga paa. At nang ito'y huminto, ay naglakad itong marahan, papalapit sa kinatatayuan ni Uncle Berting. 3 beses nitong tinuka-tuka ang hinlalaking kuko ng kaliwang paa ni Uncle Berting. Marahang yumuko si Uncle Berting at kanyang buong ingat na hinawakan ng napakaamong ubaning mayahin ng Uncle Victor. Dahilan upang magtaka si Uncle Victor dahil papaanong naging maamo kay Uncle Berting ang kanyang ubaning mayahing yon. Isamantalang ang pagkakaalam niya'y matapang ito. Katunayan, siya mismo, kahit siya'y pinapalo nito, at yun ay kanyang nabanggit kay Uncle Berting. Isa lamang ang ibig sabihin yan, Kuya Victor. Anong ibig mong sabihin, Berting, Otol? Itong ubaning mayahing ito. Ito na, ang ipangtatapat natin sa panabong ni Ginoong Alvaro. Nakatakda na siyang isabong ngayong darating na Sabado. Panahon niya, sa araw na yun. Ang nuisambit sa kanila ni Uncle Berting habang hinihimas niya ang mga balahibo ng ubaning mayahin. Malaki ang aming tiwala sa iyo, Berting Otol. Hindi dahil sa ikaw ay aming kapatid, kundi ay yun ang totoong nararamdaman namin ngayon. Ngayon pa lamang ay nakikita ko nang maibabalik na sa atin ang lupaing ninakaw ni Ginoong Alvaro. Ang mayroong paniniguradong pagkakasabi ni Tay Buknoy. Hindi lamang ang ating lupain ang mapapasa atin, Kuya Buknoy. Maghanda tayo ng ating mga sarili dahil hindi lamang pamilya natin ang ating kinakailangang tulungan. Ang seryosong pagkakasabi ni Uncle Berting, bagay na ikinagulat nilang lahat. Bakit, Utol? Bakit, Utol Berting? Kung sakasakaling papalarin tayo at magsusunod-sunod ang tagumpay ng ating mga panabong, may itatanong lang ako sa inyo at sana'y bukal sa inyong kalooban ang isasagot nyo sa akin. Sige, Otol, ano yun? Sabihin mo at makikinig kami sa iyo. Hindi sa ako'y nagmamagaling o pinipilit ko kayong ako na bunsong kapatid nyo, ang sundin nyo. Panganay kayo sa akin, kaya't kailan may hindi mawawala ang pagrespeto ko sa inyo. Kung pakikinggan nyo ako at susundin ang gusto ko, ang gusto kong mangyari, ay marami pa tayong matutulungang mga tao. Babawiin natin ang mga lupang pinamkam ni Ginoong Alvaro sa iba pang mga nalinlang niyang mga tao.
Maganda ang layunin mo, Utol Berteng. Kaya't walang dahilan upang kami ay tumanggi. Tutulong kami sa nais mong mangyaring pagtulong sa kanila. Pero papaano? May naisip na akong paraan, Kuya Victor. At malalaman nyo ang sagot sa Sabado ng hapon, pagkatapos ng laban ng ating mayahin sa panabong ni Ginoong Alvaro. Sumangayon silang lahat o sila itay sa mga sinabing yun ni Uncle Berting. At pagkatapos no'y nagkanya-kanya na silang umuwi sa kanilang mga tahanan. Matapos na maikulong ni Uncle Victor sa kanyang ginawang kulungan ang ubaning mayahin. Dahil sa ayon kay Uncle Berting, hindi ito maaaring masirinuhan o mahamugan bago sumapit ang kanyang laban. At kinakailangang alalay lamang ang pakaing ibibigay ni Uncle Victor para sa kanya. Sa sinaunang bahay nila lolo at lola o sa mga magulang nila Itay Buknoy, doon mag-isang nakatira si Uncle Berting. At inagabihan ng mismong araw na yon, dinalaw si Uncle Berting ng isang makahulugang panaginip. Tulungan mo ako, kaibigan. Tulungan mo ako. Sino? Anong klaseng nilalang ka? Ba't ka nakalagay sa loob ng karapong may maliliit na mga butas? Teka, isa kang tama. Isa kang puting duwende. Oo, isa akong puting luwente iginulong rito sa kusilyang ito upang pakinabangan ng isang masamang taong sa Kims, gahaman sa kayamanan. Teka lang, pamilyar sa akin ang iyong aura. Anong lugar ito? Hindi lumilindol. Naglalaglagan ang mga lupa sa lugar na ito. Hindi. Panaginip. Isang panaginip, pero alam kong yun ay totoo. Isang mabait na puting duwende ang nangangailangan ng tulong ko. At tama ang hinala ko. Base sa aking panaginip, ang pagguho ng lupa at mga bato ay isa lamang ang ibig sabihin noon. Nasa underground. Ang lugar kung saan itinago ang kaawa-awang puting duwende, Ginoong Alvaro. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ikaw at wala nang iba pa.